Si Ryan ay isang kawawa at pangit na walang silbi na ang mga magulang ay naisekay ng isang demonyo. Inampon siya ng grupo ng bayani subalit tinrato lamang siyang parang alipin at pinapagawa ng mga gawaing bahay at isang araw, pinalayas siya dahil wala raw siyang silbi. Ngunit sa totoo lang, itinatago niya ang isang cheat ability na kaya niyang paamuin ang mga ultimate hot species at nakabuo pa siya ng sarili niyang harem. Dito nagsisimula ang kwento ni Ryan na kung saan dati siyang miyembro ng Hero Squad, pero isang araw bigla na lang siyang sinipa palabas dahil sa basura raw niyang skill. Sa mundong ito, ang mga beast tamer ay gumagawa ng kontrata sa mga hayop sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kanilang puso at pagkatapos ay nagagamit nila ang kakayahan ng mga hayop na iyon. Ang problema ay kadalasan ay hindi angkop ang mga beast tamer para sa direktang labanan. Alam iyon ni Ryan pero sinikap pa rin niyang maging kapaki-pakinabang, binubuhat niya ang mga gamit nila at nananatiling tapat at tunay na gustong makuha ang tiwala ng lahat, ngunit ang mga kasamahan niyang sina Arios, Baldy, Lolly at Mina ay tinuring siyang parang basura. Noong una ay inisip ni Ryan na biro lang iyon pero nang makita niya ang seryoso nilang mga mukha, wala ni isa ang tumawa at totoo ang sinasabi nila at tinawag siyang pabigat, ipinahayag nilang puro problema lang ang dala niya at parang hindi siya kabilang sa grupo. Malakas ang tama noon sa kanya at nanginig ang kanyang mga kamay habang tahimik niyang tinanggal ang kanyang kapa at naglakad palayo habang tinukso pa siya. Pagkatapos noon ay umupo lang siya na walang laman ang pakiramdam at durog ang loob, paulit-ulit na iniisip ang lahat ng nangyari. Sa bawat misyon ay hinuhusgahan siya dahil isa lang siyang beast tamer at ngayon, pakiramdam niya ay napagdesisyonan na ng lahat na wala siyang halaga at habang hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin, may ilang bata ang lumapit sa kanya. Excited ang mga ito at nagtatanong tungkol sa pagiging bayani at kung ano ang trabaho niya. Natigilan si Ryan dahil hindi niya alam ang isasagot subalit sobrang saya ng mga bata kaya ayaw niyang mabigo sila, kaya tumayo siya at gumawa ng kontrata sa isang agila para may maipakitang kahanga-hanga at gustong-gusto iyon ng mga bata. Pagkatapos noon, may narinig siyang interesante at hindi pala gaanong iginagalang ng mga karaniwang tao ang hero group na iyon. Mas gusto pa nga ng mga bata si Ryan dahil lagi niya silang kinakausap at nakipaglaro sa kanila at sinabi ng mga bata na balang araw ay gusto nilang maging adventurer at kumita ng malaking pera. Ang salitang adventurer ay parang nagpagising sa isipan ni Ryan. Ang mga adventurer ay binabayaran para tumanggap ng mga misyon at gumawa ng mga trabaho at agad siyang pumunta sa Adventurers Guild. Doon niya nakilala ang magandang receptionist na si Natalie. Sisipulan sana nitong ipaliwanag ang pagsusulit, ngunit pinigilan siya ni Ryan at hiniling na ipaliwanag muna ng maayos kung ano ang adventurer dahil minamaliit ito ng dati niyang hero team at hindi man lang nila ito iniintindi. Nagulat si Natalie sa kakulangan niya ng kaalaman kaya ipinaliwanag niya ng detalyado ang lahat. Binanggit din niyang maraming tao ang kumukuha ng entry-level test. Nang sabihin ni Ryan na isa siyang beast tamer ay kinabahan si Natalie at halos ipahiwatig na baka hindi siya mabuhay mag-isa at masakit iyon para kay Ryan dahil parang pareho lang ito ng sinabi ng mga dati niyang kasama, gayunpaman ay pinilit niyang magpatuloy. Ang unang test mission ay simple lamang kung saan wasakin ang 10 goblin at mangolekta ng 20 bungkos ng halamang gamot, gamit ang kakayahan niya sa mga hayop ay mabilis niya itong natapos at natuntun niya ang mga goblin. Nilinis ang lugar at natapos ang kanyang F-rank na gawain. Bigla siyang nakarinig ng sigaw at agad siyang tumakbo papunta roon at nakita ang isang babae na inaatake ng isang assassin tiger. Sinubukan ni Ryan na harapin ito gamit ang maliit niyang kutsilyo kaso lang halos walang epekto, parang tinutusok lang ang pader. Ipinahayag niya sa babae na tumakbo habang nakatuon sa kanya ang tigre. Ang problema ay walang mga hayop sa paligid na maaari niyang kontratahin at wala rin siyang malakas na sandata, nang tila malala na ang sitwasyon at biglang lumitaw ang babae sa likod ng tigre. Tumalon siya ng napakataas sa ere at malakas na bumagsak sa likod ng tigre na isang atake lang, at matinding pinsala agad at bumagsak ang tigre at pagkatapos noon, nahihiya na tumalikod ang babae at casual na umupo sa ibabaw ng tigre na parang normal lang ang lahat. May kulay rosas siyang buhok at may aura ng pagiging mayaman at marangal at ang pangalan niya ay Kanan. Agad napansin ni Ryan na hindi siya ordinaryo at siya ay mula sa Spirit Cat Clan na isa sa pinakamalakas at pinakabihirang angkan, hanggang sa puntong sinasabing malapit na silang maglaho. Biglang nanghina si Kanan at bumagsak at nagpanik si Ryan at sinalo siya at iniisip na nasugatan ito.
Ngunit nang suriin niya ay nalaman niyang hindi ito sugatan at gutom lamang siya kaya't ibinigay ni Ryan ang dala niyang karne. Sinabi ni Kanan na ilang araw na siyang hindi kumakain. Nang mabusog na siya ay nagpakilala siya ng maayos at nagpakilala rin si Ryan, kaso agad siyang itinama ni Kanan at sinabing huwag siyang tawaging Miss o anumang formal na tawag at tawagin na lang siya sa pangalan na si Kanad. Nagtanong si Ryan kung bakit ang isang tulad niya ay nasa kagubatan na ito. Sinabi ni Kanad na nagsawa na siya sa tahimik niyang buhay sa bundok kaya't lumabas siya para maghanap ng pakikipagsapalaran, at pakiramdam niya ay parang tadhana ang pagkikita nila ni Ryan. Gusto niyang marinig agad ang kwento ni Ryan at karaniwan, ayaw ni Ryan na magkwento tungkol sa sarili niya pero kay Kanad kusa na lang lumabas ang mga salita, ikinwento niya ang lahat tungkol sa pagkakatanggal niya sa hero team. Galit na galit si Kanad para sa kanya na parang personal niyang naramdaman ang ginawa sa kanya. Nagulat si Ryan at may tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya kahit galit siya sa mga taong nagtapon kay Ryan. Sinabi ni Ryan na ayaw na niyang balikan pa iyon kaya't nagpa siya rin si Kanad na kalimutan na lang. Hindi na malayang tinapik ni Ryan ang ulo ni Kanad bilang pasasalamat. Lihim naman itong nagustuhan ni Kanad at hindi man lang napansin ni Ryan na kusa niya pala iyong nagawa at pagkatapos, naging seryoso si Kanad at sinabi niyang hindi mahina si Ryan. Sa katunayan ay napakalakas ng beast tamang niya at noong una pa lang niya itong nakita, parang may humila na sa kanya papunta rito at naisip niya na baka kaya pa nga ni Ryan kontrolin ang spirit cats, isang bagay na halos walang makagawa. Hindi iniisip ni Ryan ang kasikatan ng pagkontrol sa isang nangungunang angkan. Ang gusto lang niya ay mas mapalapit kay Kanad kaya't kinagat niya ang daliri niya at gumamit ng kaunting dugo para simulan ang kontrata at para gumana ang ugnayan, kailangan kusang sabihin ni Kanad ang kanyang pangalan at ginawa niya iyon ng walang pag-atubili. Lumitaw ang pulang marka sa kamay niya bilang patunay na nagtagumpay ang kontrata, nagkamayan sila na parabang opisyal na itong napagtibay at ngayon si Ryan na tinawag na walang silbi at itinapon ng grupo ay may kontrata na sa isang napakabihirang spirit cat. Subalit bago sila bumalik sa Fire City ay kailangan pa niyang tapusin ang mga gawain niya sa guild. Gumawa si Ryan ng pansamantalang kontrata sa mga kuneho upang tumulong sa pangangalap ng mga halamang gamot. Nagselos si Kanad habang pinapanood siyang makipag-ugnayan sa ibang hayop, kahit mga kuneho lang pero hindi rin niya mapigil ang mapansin kung gaano kalambot ang mga ito. Sa tuwing gagawa si Ryan ng panibagong kontrata sa kuneho ay lalo siyang naiirita. Habang si Ryan ay walang kaalam-alam at mabilis na natapos ni Ryan ang misyon at pumasa sa pagsusulit, doon ay binigyan siya ni Natalie ng F-Rank Adventurer card at 50 tansong barya. Sinabi nitong kapag tumaas ang ranggo niya ay mas malaki ang kikitain niya, dahil napakabilis niyang natapos ang lahat at sigurado raw itong tataas agad ang ranggo niya. Binabalikan ni Ryan si Kanad at sinabi niyang opisyal na siyang magsisimulang tumanggap ng bayad na trabaho. Masayang sumang-ayon at sinuportahan siya ni Kanad at pagkatapos, may isang pangit at mayabang na lalaki ang lumapit at napansin nitong spirit cat si Kanad at naging interesado sa maling paraan. Malamig ang sagot ni Kanad ngunit lalo lang siyang nangulit at inanyayahan pa niya itong uminom at ininsulto si Ryan sa harap niya. Biglang nagbago ang mood ni Kanad na parang pusa na nagalit. Tumayo ang balahibo niya at malakas niyang sinabi sa lahat na si Ryan ang kanyang master at siya ang kumokontrol sa kanya. Tumawa ang lalaki dahil sa isip niya ay imposibleng makontrol ang isang spirit cat. Ngunit patuloy na pinuri ni Kanad si Ryan bilang isang napakahusay na beast tamer. Nagselos ang lalaki at hinamon si Ryan at tinrato pa si Kanad na parang premyong pwedeng ipusta. Ayaw sana ni Ryan ng gulo ngunit alam niyang kung tatanggi siya ay patuloy pa ring guluhin ng lalaki si Kanad. Kaya tinanggap niya ang hamon at natapos ang laban sa loob lamang ng ilang segundo. Nanalo si Ryan ng napakabilis na halos hindi niya maintindihan kung paano niya iyon nagawa at sumisigaw ang lalaki habang si Natalie ay agad na lumapit dahil sa ingay, nakilala niya ang nanggugulo. Matagal na raw itong nagdudulot ng problema sa guild at humingi siya ng paumanhin kay Ryan at sinabi na pinag-iisipan na nilang tanggalan ng pagiging adventurer ang lalaki. Hinawakan pa ng lalaki ang palda ni Natalie at iyon ang malaking pagkakamali niya at agad siyang pinapabagsak ni Natalie. Pagkatapos, biglang naging seryoso si Natalie at tinanong si Ryan kung paano siya nakagawa ng kontrata sa isang nangungunang angkan habang nasa pagsusulit pa lang. Kinabahan sina Ryan at Kanad at nagsimulang humingi ng paumanhin na parang may nagawa silang mali. Maya-maya ay inamin ni Natalie na nagbiro lang siya at bumalik na sa trabaho. Nalilito pa rin si Ryan kung paano niya natalo ng ganoon kabilis ang lalaki.
ipinaliwanag ni Kanad na dahil nakabuo siya ng kontrata sa kanya at nakatanggap siya ng malaking pagtaas ng lakas na halos kapareho ng antas ng isang spirit cat, nagulat si Ryan dahil sa kanilang lugar ay wala pang nakakagawa ng ganoong ugnayan sa isang angkan. Masaya rin si Kanad dahil ipinagtanggol siya ni Ryan kanina at namula si Ryan at hindi makasagot ng maayos. Pagkatapos noon ay tumanggap sila ng panibagong komisyon at akala ni Kanad ay dramatic na gawain ang ginagawa ng mga adventurer, tulad ng pagwawasiwas ng malalaking espada o pagligtas ng prinsesa. Ngunit muli ay pangangalap pa rin ng mga halamang gamot ang trabaho. Ipinaliwanag ni Ryan na bilang F-rank na pinakamababang ranggo at mga simpleng gawain lang muna ang ibinibigay, sinubukan pa rin ni Kanad na tumulong para maging kapaki-pakinabang. Ngunit nang tumingin siya ay tapos na pala ang trabaho ng mga kuneho na pansamantalang kinontrata ni Ryan. Nalito at naiinis si Kanad at inakusahan pa ang mga ito ng pandaraya at nakaramdam siya ng lungkot dahil kahit pamilyar siya ni Ryan, pakiramdam niya ay hindi pa siya nakakatulong. Biglang nakarinig si Kanad ng malakas na sigaw sa malapit at agad silang tumakbo ni Ryan papunta roon. Pagdating nila ay nakita nila ang masamang eksena at isang grupo ng malalaking lalaki ang nakapalibot sa isang matandang mangangalakal at binubuli ito. Nakilala sila ni Kanad mula sa mga nalaman niya sa paglalakbay at sila ang Black Fang Bandits, isang malaking grupo na may mahigit 100 miyembro at kilala sa kalupitan at pagiging mapanganib. Sinabi niya kay Ryan na baka mas mabuting tumawag muna ng tulong. Ngunit ayaw ni Ryan magsayang ng oras at pakiramdam niya, kung magdadalawang isip sila ay masaktan lang ang matanda at nirespeto iyon ni Kanad at mabilis na sinabi ni Ryan kay Kanad na manatiling malapit at protektahan ang mga ngalakal habang siya ang haharap sa iba, sabay silang sumugod at isa-isang pinapabagsak ang mga bandido. Habang nagaganap ang lahat ay magulo ang isip ni Kanad at nakabuo si Ryan ng kontrata sa kanya. Isang miyembro ng pinakamalakas na angkan ay nakakuha ng lakas mula rito at nag-aalala siya na baka ipipilit ni Ryan ang sarili niya o maging tanga. Naisip pa niya na hindi ba dapat siya ang nasa unahan dahil sa siya ang pamilyar. Ngunit paulit-ulit pa ring humahakbang si Ryan para harangin ang mga atake at protektahan siya. Sa bawat sandaling nakikita niya kung paano ito lumalaban ay hindi niya mapigil ang tumingin at napapabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng laban, napansin ni Ryan na namumula ang mukha ni Kanad at mabilis itong gumawa ng dahilan at iniiba ang usapan bago pa siya makapagtanong. Lumapit ang matanda upang magpasalamat sa kanila at tinanong ni Ryan kung bakit naglalakbay ang isang mangangalakal ng walang bantay. Inamin ng matanda na kumuha siya ng gwardya ngunit tumakas ito nang magsimula ang gulo, kahit nailigtas na ay binalaan pa rin niya si Ryan na babalik ang Black Fang para bumawi. Hindi umatras si Ryan at sinabi niyang kung hindi nila tuluyang haharapin ang mga bandido, patuloy nito na aatakihin ang mga mangangalakal sa bayan. Tinunton pa niya ang kanilang hideout sa tulong ng isang maliit na ardilya. Nakaramdam na naman ng pagkadismaya si Kanad sa sarili niya na parang hindi siya sapat na nakakatulong kahit partner na siya ni Ryan, ngunit inayos niya ang sarili at tinanong kung ano ang plano nito. Ipinaliwanag ni Ryan na gagamit siya ng pansamantalang kontrata sa isang Count B dahil ang lason nito ay kayang magparalisa ng tao at pigilan ang paggalaw ng mga bantay. Nagulat si Kanad dahil mga insekto ang mga bubuyog at paano niya iyon makokontrol at agad na ipinahayag ni Ryan na nagsanay siya sa insect tamang noong nasa kanilang lugar pa siya, isang sangay ng beast tamang na mas lalo siyang hinangaan ni Kanad. Pagkatapos ay binigyan siya ni Ryan ng mahalagang gawain, bumalik sa bayan at tumawag ng tulong mula sa Night Squadron ang grupo ng estado na nagprotekta sa mga bayan at lungsod. Nagulat si Kanad ngunit agad siyang tumakbo upang gawin ito. Pagkaalis niya ay sinimula ni Ryan kontrolin ang mga Count B na kanyang tinipon, samantala si Nalin at Mina ay desperado na tumatakbo palayo sa mga bandido at tumanggap sila ng misyon para kumita ng mabilis na pera bago pumunta sa Lost Forest, ngunit nauwi ito sa kapahamakan. Sinisi ni Lin ang Beast Tamer na kasama nila dahil tumakas din ito at paulit-ulit na sinasabing hindi para sa labanan ang mga Beast Tamer. Binanggit pa ni Lin si Ryan habang patuloy siyang minamaliit. Ngunit inamin din niya ang isang mahalagang bagay. Minsan ay kayang lumaban ni Ryan sa unahan at kontrolin ang maraming hayop ng sabay-sabay. Nagulat ang ibang beast tamer dahil karamihan sa kanila ay nahihirapan kahit sa 2 kontrata lamang at kapag umabot ng 10, maaaring bumigay ang katawan nila. Medyo nagduda si Lin, ngunit naaalala pa rin niya kung paano kontrolin ni Ryan ang 12-12 ng hayop nang hindi man lang napapagod at upang maprotektahan ang imahe ng hero team.
ipinasa ni Lin kay Ryan ang sisi sa nabigong misyon at tinatakot ang Beast Tamer hanggang sa ito ay tumakas. Nakaramdam ng kaba si Mina dahil ang mga sinabi ng lalaki ay nagpapaalala sa kanya kay Ryan, ngunit tumanggi si Lin na paniwalaan na ganoon kalakas si Ryan at sa hideout ng mga bandido ay naging epektibo ang plano ni Ryan. Naparalisa ang mga bandido at hindi makagalaw at dumating si Kanad na may dalang tulong sa tamang oras, ngunit hindi iyon ang Night Squadron at iba pang mga adventurer ang kanyang naisama at nagulat ang lahat, at doon ay hinamon ni Ryan ang buong Black Fang Group. Maayos ang takbo ng lahat hanggang sa may malakas na ungol na narinig mula sa isang pintuan, lumabas ang isang Demon Lizard King na isang halimaw na inihanda ng mga bandido, sapat ang lakas para maituring na si rank na banta. Agad itong nagwala at winawasiwas ang buntot at pinapabagsak ang mga tao at tumalon si Ryan at sinuntok ito sa gitna ng laban. Sumunod si Kanad at tinamaan ang panga nito at sinabi ni Ryan sa iba na lumikas muna sa labas habang sila ni Kanad ang tatapos sa halimaw. Naalala ni Ryan ang dati niyang hero team at kung paano siya tretuhin na parang wala siyang kaya, ngunit ngayon ay iba na siya at nasa tabi niya si Kanad at sa labas ay kinakabahan na naghihintay ang mga tao at nagdarasal na maging maayos ang lahat. Maya-maya ay lumabas sina Ryan at Kanad ng ligtas na nakatayo sa harap ng lahat. Pakiramdam ni Ryan ay sa wakas ay nakamit niya ang tunay na respeto matapos siyang itapon at tawaging walang silbi, at sa totoo lang kapag kasama niya si Kanad ay pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang kahit ano, matapos ang ilang araw na pagtulog sa labas ay nagrente sila ng isang silid. Gustong-gusto ni Kanad ang komportableng kama. Ngunit nagpanik si Ryan dahil pinagsama sila ng mga tauhan sa iisang kwarto at gusto sana ni Ryan ng hiwalay na silid at nag-alok pa siyang matulog sa labas, ngunit hinayla siya ni Kanad pabalik dahil bayad na nila ang isang linggo. Sinubukan ni Ryan ipaliwanag na hindi tama na magkasama sa iisang silid ang isang lalaki at babae. Noong una ay umasta si Kanad na parang wala lang iyon subalit na mula siya at nahihiya na nagsabing ayos lang basta wala siyang gagawing hindi nararapat. Seryosong kinausap siya ni Ryan tungkol sa hindi basta-basta pagtitiwala sa iba, kahit sa kanya dahil halos hindi pa sila magkakilala at di sumang-ayon si Kanad, iginiit niyang hindi niya pinagkakatiwalaan ang lahat tulad ng pagtitiwala niya kay Ryan dahil iba ito sa iba. Mula pa lang noong una silang nagkita ay itinuring na niya itong kakampi at nahiya si Ryan, ngumiti at pumayag na huwag nang matulog sa labas at ng gabing iyon, natulog si Ryan habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Kanad. Iniisip niya kung gaano ito kaiba sa ibang tao at karamihan sa mga nakilala niya ay may masama na balak at pera ang habol, kasikatan o gusto siyang hulihin dahil bihira siyang spirit cat at iba si Ryan, niligtas siya nito dahil sa kabutihan at tinrato siya ng normal at iyon ang nagpasaya sa kanya. Alam din niyang nasasaktan pa rin si Ryan dahil sa pagkakatanggal sa kanyang grupo, kahit hindi ito halata at gusto niya itong tulungan na gumaling sa sakit na iyon at lumipas ang isang linggo. Patuloy silang tumatanggap ng mga komisyon at umangat si Ryan sa E-rank. Pagkatapos, sinabi ni Natalie sa kanila ang tungkol sa bagong trabaho sa Stainbridge at may isang gatekeeper na hinahamon ang sinumang tumatawid doon at wala pang namamatay, ngunit iniiwasan na ng mga tao ang tulay, walang limitasyon sa ranggo ang komisyon at malaki ang gantimpala na 5 gintong barya. Agad tinanggap ni Ryan ang misyon at naglakbay sila patungo sa Stainbridge, ang nag-iisang daan na nag-uugnay sa gitnang kontinente na kung saan naroon ang Horizon City na patungo sa timog na kontinente. Hinangaan ni Kanad ang tanawin at nagtanong kung anong klaseng tao ang gatekeeper. Naisip din ni Ryan na nakakahinala na walang namamatay at dapat ay may naglalarawan sa umaatake, ngunit nanatiling tahimik ang lahat kaya wala silang impormasyon dahil hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng kalaban. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na huwag magpapakampante. Biglang may napansin si Kanad na lumilipad sa itaas nila at isa itong bihirang miyembro ng Dragon Clan, isang dragon girl na nagngangalang Tanya at nang marinig niyang tinatawag siyang gatekeeper, mukhang nainsulto siya at umasta na parang maharlika. Sinabi niyang mula pagkabata ay sinanay na siya at sa Dragon Clan, kapag umabot sila sa edad na 15 taon ay lumalabas sila sa mundo upang maging tunay na malakas. Gusto niyang makakalaban ang malalakas na kalaban at nang makita niya ang isang malakas na adventurer at isang miyembro ng Spirit Cat Clan sa harap niya, lalo siyang naging interesado. Napagtanto ni Kanad na wala silang madaling paraan para makaiwas at kailangan nilang lumaban, sinabi niya kay Ryan na ibigay na ang lahat dahil galing din siya sa isang nangungunang angkan kaya't hindi sila dapat magpigil.
Agad nagsimula ang laban at si Tanya ang unang sumugod at tinamaan si Ryan ng napakalakas kaya napalipad siya. Pagkatapos ay nagbuga siya ng apoy patungo kay Kenneth at hindi ito nakaiwas agad at nasunog ang buntot niya na ipinagmamalaki niya, dahil doon ay nagalit ng husto si Kenneth at sumugod upang turuan ng leksyon si Tanya. Matindi ang naging sagupaan nila at nagulat si Ryan kung gaano sila kapantay sa lakas at sinubukan niyang tumulong. Ngunit hinaharangan siya ni Tanya at hinawakan silang dalawa at iniikot sa ere, at naglabas ng buong lakas na atake ng apoy. Sa huling sandali ay nagkaunawaan sina Ryan at Kenneth at ligtas na nakalapag at naiwasan ang pinakamalakas na tama. Doon naunawaan ni Ryan kung bakit kinatatakutan ang Dragon Clan kaya't binago niya ang tactics at lumaban bilang isang tunay na beast tamer. Sinabi niya kay Kenneth na pigilan muna si Tanya at sumunod ito at paulit-ulit na sinusuntok si Tanya na parang mabangis na tigre. Pinilit ni Ryan na manatiling kalmado at inalala ang mga hayop na naramdaman niya kanina. Mabilis siyang gumawa ng pansamantalang kontrata sa isang agila at ginamit ito upang tawagin ang iba pa nitong kauri. Bumalik siya kay Kenneth na may kasamang isang buong kawan at inutusan ang mga ito na sumugod kay Tanya mula sa itaas. Hindi man gaanong nasaktan si Tanya at doon ay napigil siya sa pwesto at ang dahilan ay simple na hindi ito ordinaryong mga ibon. Isa itong maliwanag ang kulay na uri na may lason at mabilis maipon ang lason sa katawan, kahit miyembro ng Dragon Clan ay hindi ito kayang baliwalain at naparalisa si Tanya sa maikling sandali. Ang ikinagulat ni Ryan at Kenneth ay kung gaano kabilis sumuko si Tanya. Inamin niya agad ang pagkatalo at sa sobrang saya ni Kenneth ay mahigpit niyang niyakap si Ryan. Pagkatapos ng laban ay gumawa si Ryan ng hindi inaasahang hakbang at inanyayahan niya si Tanya na sumama sa kanila. Nagkamali ng pagkaintindi si Tanya at inisip na balak siyang ibenta o gamitin ngunit hindi siya pinagtalunan ni Ryan. Ngumiti lamang siya at ipinaliwanag na gusto lang niyang makipag-usap ng maayos at dahil sa mahinahon na reaksyon niya, bahagyang namula si Tanya ngunit agad niyang naramdaman ang matinding presensya ni Kenneth sa tabi niya na parang babala na huwag mag-isip ng kung ano. Pagbalik nila sa guild ay nagulat si Natalie na nalutas na agad ang problema sa gatekeeper. Napansin din niya ang bagong pulang buhok na babae na may sungay at buntot at naghinala siyang maaaring miyembro ito ng Dragon Clan, subalit mabilis na nagsisinungaling si Ryan at binanggit na kaibigan lamang nila ito na nakilala sa misyon. Sinubukan pa ni Tanya na magpakilala na parang Maharlika, ngunit agad siyang hinihila palayo upang hindi makapagsalita at pagkatapos noon, madalas mawala si Tanya ng biglaan at tuwing may makita siyang malakas na tao, pilit siyang naghahaman ng isa laban sa isa at sinusubukang ibunyag kung sino talaga siya. Halos mapagod na sina Ryan at Kenneth sa kakabantay sa kanya at nang sa wakas ay komprontahin nila siya. Nahiya si Tanya at iginiit ni Ryan na mas mabuting umalis muna siya sa lungsod at itago ang tunay niyang pagkakakilanlan, kung mangangako siyang hindi na manggugulo ay papayagan niya itong umalis. Naunawaan ni Kenneth kung bakit walang naglalantad kay Tanya noon at ayaw ng mga tao na amining natalo sila ng isang babaeng tulad niya, kaya nanahimik na lamang sila dahil sa hiya at ayon sa patakaran ng Dragon Clan, dapat bumalik si Tanya upang magpatuloy sa pagsasanay. Ngunit nagpasya siyang mas madali ang pagsasanay kung sasama siya kay Ryan. Bigla niyang niyakap ang leeg ni Ryan at diretsahang sinabing gusto niya ito at agad namang naiinis si Kenneth at hiniling pa ni Tanya kay Ryan na gumawa ng kontrata sa kanya. Hindi makapaniwala si Ryan sa nangyayari at una, isang spirit cat at ngayon naman ay miyembro ng Dragon Clan at nang mabuo ang kontrata ay lumitaw ang pulang marka sa kamay ni Tanya, at ngayon lamang niya naranasan ang pakiramdam ng patuloy na koneksyon sa isang tao. Pakiramdam ni Ryan ay naubos na ang lahat ng swerte niya sa buhay, samantala ay isang linggo nang paikot-ikot sa kagubatan ang grupo ni Arius at walang nakukuha. Nakaisip si Arius ng plano kung saan gusto niyang maiisahan si Ryan para bumalik at gamitin siya upang malinis ang Lost Forest at pagkatapos ay itapon siyang muli. Sa inay nag-aaway sina Kenneth at Tanya tungkol sa kama, habang si Ryan ay sawang-sawa na at humiga na lamang sa sahig at nakatulog na parang wala nang pakialam sa mundo. Opisyal nang naging bahagi ng grupo si Tanya at ang susunod nilang trabaho ay pagpuksa ng mga slime. Madalas hindi pinapansin ng mga adventurer ang mga slime kaya't dumarami ang mga ito at sinisira ang mga bukirin. Ayaw ni Kenneth lumaban sa mga slime dahil kapag sinuntok niya ang mga ito, dumidikit at nakakadiri sa kamay at si Tanya naman ay mayabang na nagsabing susunugan na lang niya ang mga ito gamit ang mga bola ng apoy. Talagang humanga si Kenneth dahil may ibang sasalo na sa nakakainis na parte.
Nakahinga ng maluwag si Ryan nang makitang nagkakasundo sila, dahil nag-aalala siyang baka palagi silang magbangayan at naghanap sila ng mga slime pero wala silang makita kaya't ginamit ni Ryan ang assimilation. Ipinadala niya ang bahagi ng kanyang kamalayan sa isang ibon upang makapagmasid gamit ang mga mata nito at makontrol ito ng malaya. Nagulat sina Kaned at Tanya dahil hindi nila inaasahang may ganitong kakayahan si Ryan. Sinabi niya sa kanila na bantayan ang kanyang katawan habang naghahanap siya at hindi nagtagal, natagpuan niya ang lugar kung saan dumarami ang mga slime at pinuntahan nila iyon. Gusto ni Kaned na tapusin agad ang mga ito kaso gusto ni Tanya na magsanay si Ryan sa mahika. Sinabi ni Ryan na nakagamit na siya ng fireball noon at marunong din siya ng basic healing, pinilit siya ni Tanya na gamitin ang fireball doon. Ipinahayag ni Ryan na hindi sapat ang lakas niya para ubusin ang lahat ng slime, pero nagtuon pa rin siya at sinubukan at sa gulat niya ay mas malakas kaysa inaasahan ang lumabas na pagsabog. Nalinis ang lahat ng slime at ipinaliwanag ni Tanya na dahil may kontrata na si Ryan sa Dragon Clan, para na rin siyang may dragon level na lakas ng mahika. Ang mahika ng Dragon Clan ay kabilang sa pinakamataas sa lahat ng pinakamalalakas na angkan. Halos mahilo si Ryan sa narinig dahil dala niya ngayon ang kapangyarihan ng dalawang nangungunang angkan, at mahirap sabayan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay tinulungan ni Tanya at Kaned si Ryan sa pagsasanay ng kontrol sa mahika. Matindi ang paraan ng pagtuturo ni Tanya at napagod si Ryan ng husto at hinihingal pa, pero mas gumaling siya sa paggamit ng mahika. Nang makuha nila ang bayad at makaalis sa guild ay nilibre ni Ryan ang dalawang babae ng malaking pagkain. Kalaunan ay pinagsisihan niya ito dahil sa sobrang lakas nilang kumain na parang kahit mayaman ay mahihirapang pakainin sila palagi. Maya-maya, tinanong ni Tanya si Ryan kung saan siya natutong mag-tame at para kay Ryan ay hindi iyon espesyal pero ipinaliwanag pa rin niya. Galing siya sa isang maliit na baryo na puno ng mga beast tamer at pareho ring tamer ang kanyang mga magulang. Doon siya lumaki at natuto na pati ang insect taming ay doon niya natutunan. Ngunit wala na ang baryong iyon ngayon at naging tahimik ang dalawa dahil parang nabuksan ang masakit na alaala. Nag-atubili si Ryan ngunit pumayag siyang ikwento ang nangyari dahil mga kakampi na niya sila at noong 12 taong gulang siya, abala ang kanyang mga magulang kaya mag-isa siyang nagsasanay sa lugar malapit sa gilid ng baryo hanggang lumubog ang araw. Nang dumilim, napansin niyang kakaiba ang kulay ng langit na parang pulang liwanag at tumakbo siya pauwi, ngunit huli na ang lahat ay inatake ng mga halimaw ang baryo at nasunog ito at siya lang ang nakaligtas. Dumating ang mga adventurer at iniligtas siya at pagkatapos noon, tumira siya at nagtrabaho sa isang inn na konektado sa adventurer na nagligtas sa kanya, ganoon ang naging buhay niya hanggang kalahating taon na ang nakalipas nang makilala niya ang grupo ni Arios. Naghahanap sila ng miyembro, kaya agad siyang sumali dahil gusto niyang makatulong sa iba at maiwasan ang trahedyang tulad ng nangyari sa kanya, ngunit tinrato lamang siya bilang isang kasangkapan. Habang ikinukwento niya iyon ay bumalik sa kanya ang bigat ng nakaraan, hinawakan ni Kaned ang kanyang kamay at inaliw siya at ipinahayag na matapang siya at lagi niyang inilalagay ang sarili sa panganib upang protektahan ang iba. Nainis din si Tanya sa paraan ng pagtrato sa kanya noon. Pareho nilang sinabi na ipinagmamalaki nila siya bilang kanilang master. Kinabukasan ay tumanggap sila ng E-rank na misyon upang talunin ang mga orc at di tulad ng goblin, mas matalino ang mga orc at gumagamit ng sandata. Binalaan sila ni Ryan na huwag maliitin ang mga ito at nagmamataas si Tanya na hindi siya matatalo ng mga orc, ngunit muntik na siyang masilo ng 2 beses sa laban at nailigtas siya ni Ryan at Kaned. Subalit bahagyang nasugatan si Ryan at doon ay agad na ginagamot niya ang sarili kaya ayos lang siya. Pagkatapos ng laban ay puno ng guilt si Tanya at sinisisi ang sarili at kinuha nila ang mga nakuha at bumalik sa guild. Napansin ni Ryan na malungkot si Kaned at sinabi nitong parang may iniisip si Tanya at umalis itong mag-isa. Sa isang tulay ay nakaupo si Tanya at malungkot at may batang babae ang lumapit at tinanong kung ano ang natalo niya ngayon. Tiningnan ng bata kung may sugat siya at binanggit na magsabi kung nasaktan siya at dahil sa kabutihang iyon ay gumagaan ang pakiramdam ni Tanya. Naalala niyang nag-alala rin si Ryan para sa kanya ngunit hindi niya iyon pinansin noon dahil sa yabang niya bilang miyembro ng pinakamalakas na angkan. Biglang dumating si Ryan at nagulat si Tanya at agad na yumukod siya at halos maiyak sa paghingi ng tawad. Tinapik ni Ryan ang ulo niya at ngumiti at ipinaalam na nag-alala rin si Kaned sa kanya. Pagbalik sa inn ay napagtanto ni Tanya na hindi galit si Ryan at tunay siyang nag-aalala at ibinigay pa niya ang kama sa kanya.
mula noon ay hindi na maalis sa isip ni Tanya ang mukha niya. Kinabukasan, muli silang lumabas at naisip ni Tanya na oras na para mag-upgrade ng kagamitan at para sa kanya at kay Kaned ay madali lang iyon dahil galing sila sa mga nangungunang angkan, ngunit tao lang si Ryan kaya kailangan niya ng mas maayos na kagamitan. Habang naglalakad sila, biglang natigilan si Ryan at nasa harap nila ang grupo ni Arios at lumapit ang mga ito na parang walang nangyari. Naiinis si Ryan sa simpleng makita sila kaya tumalikod siya at dinala sina Kaned at Tanya palayo. Tinawag siya ni Arios at umastang mabait, sinabing pinagsisisihan nila ang nangyari noon at humakbang sina Kaned at Tanya sa harap upang protektahan si Ryan. Nagulat ang hero group nang makitang may dalawang miyembro ng pinakamalalakas na angkan sa tabi niya, at mas nagulat pa nang makita nilang kayang utusan ni Ryan ang mga ito. Inanyayahan nila si Ryan na bumalik at tulungan silang sakupin ang Lost Forest. Ipinahiwatig ni Arios na dahil kaya niyang kontrolin ang mga hayop ay madali para sa kanya ang paggalugad at pagbubuhat ng mga gamit, na parang gagamitin na naman siya bilang tagapaglingkod. Nagngalit si Ryan at itinapon na siya noon at ngayon ay gusto siyang gamitin muli at agad siyang tumanggi at nagsimulang umalis, ngunit tinawag siya ni Mina at nagkwento tungkol sa pagligtas sa mundo. Sa loob daw ng kagubatan ay may isang kalasag na kailangan upang talunin ang Demon Lord, kung wala iyon ay kakalat ang mga halimaw at magdurusa ang mga ordinaryong tao. Malakas ang tama nito kay Ryan dahil naalala niya ang nasunog na baryo nila at mas lumalamang ang kabutihan ni Ryan. Pumayag siyang tulungan ang grupo ngunit patuloy pa rin silang umasta na parang kaya nilang malukaw sina Kaned at Tanya. Iginiit ni Kaned at Tanya na dapat humingi ng maayos ng tawad ang grupo kay Ryan na kahit yumukod man lang sana, napilitang yumukod si Arios at lalo itong nagalit. Biglang hinablot ni Arios ang kwelyo ni Ryan at ininsulto siya dahil hindi raw nito sinasanay ang mga alaga niya. Doon tuluyang nagalit si Ryan at dahil hindi mga alaga sina Kaned at Tanya ay sinuntok niya si Arios at pinabagsak ito. Naging nakakatakot ang ekspresyon ni Ryan at binalaan silang huwag-hawakan ang kanyang mga kakampi. Tumayo muli si Arios at hinamon si Ryan sa isang duel at sina Kaned at Tanya ang haharap sa iba, habang si Ryan at Arios ay maglalaban ng isa laban sa isa at nagsimula ang laban sa pagitan ni Baldy at ni Kaned at di nagbiro si Kaned. Galit siya at gusto niyang bugbugin si Baldy hanggang sa humingi ito ng tawad. Sa simula pa lang ay sumugod siya na parang bagyo at binigyan si Baldy ng napakalakas na pressure kaya't nahihirapan itong makadepensa. Sinubukan ni Baldy ang kanyang Fireblade technique at iniisip na malalamangan niya si Kaned, ngunit mabilis siyang pinatahimik nito na isang sipa ang tumama at saglit siyang napatigil at pagkatapos ay binanggit ni Kaned ang nakakatakot na katotohanan na hindi pa siya seryoso, kalahati pa lang ng lakas niya ang ginagamit niya. Nabigla si Baldy at mukhang cute si Kaned, ngunit ang paraan ng pakikipaglaban niya ay nakakatakot at nanginginig ang mga kamay ni Baldy nang napagtanto na nagpipigil lang ito. Bago pa siya makabawi ay muli siyang sinugod ni Kaned at sinipa ng napakalakas kaya umubo siya ng dugo at lumipad papunta sa isang puno. Sa kabilang panig, madaling-madaling hinarap ni Tanya ang dalawa pang miyembro na parang hindi man lang kailangang pag-initin na isang galaw lang ng daliri niya ay nasira ang kanilang mahika na parang hindi ito umiral. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat habang tumatawa si Tanya na para bang napakadali nito. Paulit-ulit nilang sinubukan na pagsamahin ang kanilang mga spell ngunit sa bawat pagkakataon, isang daliri lang ni Tanya at nawawala ang lahat at nang hindi na gumana ang mahika nila ay nagsimula silang manginsulto. Tinawag pa siyang butiki at nagbitaw ng mahihinang atake dahil sa inis kaso wala ring epekto. Kalaunan ay tuluyang nawalan ng kumpiyansa ang dalawa at bumagsak sa harap ni Tanya at di man lang ito nasiyahan, dahil ayaw niyang mangapi ng mas mahina sa kanyang ngunit dahil binabastos nila ang kanyang master. Kailangan daw nilang matutunan kung ano ang tunay na mahika. Tinawag niya ang mabibigat na ulap at pinadilim ang kalangitan kaya't nagpanik ang dalawa, akala nila buburahin na sila subalit nagbabluff lang si Tanya at tinatakot niya sila hanggang halos mawalan ng malay, saka sila pinakawalan dahil alam niyang papagalitin siya ni Ryan kapag lumalabis siya. Ngayon ay si Ryan laban kay Arios at agad na nang insulto si Arios. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Ryan sa pakikipagtalo at pumasok agad siya sa laban at sa isip ni Ryan, inamin niyang magaling talagang lumaban si Arios. Totoong kahanga-hanga ang kanyang galaw at espada pero hindi na natili si Ryan sa karaniwang estilo ng pakikipaglaban, bumalik siya sa paraan ng isang beast tamer at nagmamasid at binabasa ang galaw at kumikilos ng may layunin.
Matagal nang pinag-aralan ni Ryan si Arius ang galaw ng paa nito, ilang hakbang bago umatake ang paraan ng panlilinlang at ang ritmo ng laban at ngayon, ang bawat atake ni Ryan ay may lakas mula sa kontrata niya sa dalawang nangungunang angkan. Binalaan pa niya si Arius na kapag naging seryoso siya, siguradong matatalo ito ng masama at sinabihan niya itong sumuko na pero dahil sa pride ay tumanggi si Arius, kaya ginamit ni Ryan ang dati niyang paraan ang pagparalise gamit ang Count B method, at doon ay napilitan si Arius na tanggapin ang pagkatalo. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Ryan ang mga insulto nito kina Kaned at Tanya. Sinubukan ni Arius magbago ng tactics at umasta na parang dati silang magkaibigan at dinanalin lang si Ryan at doon ay sinuntok niya si Arius ng may pagpipigil, dahil alam niyang kung ginamit niya ang buong lakas niya baka hindi ito mabuhay. Pagkatapos ng laban, agad tumakbo sina Kaned at Tanya at kumapit kay Ryan na parang tinitiyak kung ayos lang siya at pagkatapos noon, magkasama silang tatlo na pumasok sa Lost Forest upang magsimulang mag-explore. Madilim at maputik at nakakatakot ang pakiramdam ng kagubatan at nagbiro pa si Tanya na sunugin na lang ang buong lugar, pero agad itong pinigilan ni Ryan dahil may mga hayop na nakatira roon at tiningnan ni Ryan ang mapa na ginawa ng grupo ni Arius, subalit halos wala na itong silbi at malaki na ang nabago sa kagubatan at hindi natugma ang dating ruta. Patuloy na nagbibigay ng impormasyon si Arius tungkol sa halimaw na nasa kailaliman ng kagubatan, na di umano'y may hawak ng Shield of Truth at ito ang mahalagang bagay na kailangan upang talunin ang Demon Lord, ngunit kahit nagbibigay ng impormasyon ay nananatili pa rin ang kayabangan at pagpapanggap ni Arius. Sinaway siya ni Kaned at tinapik ni Ryan sa ulo sina Kaned at Tanya at agad silang kumalma, nakaramdam sila ng guilt dahil tinutulungan ni Ryan ang mga taong tinrato siya ng masama, naisip pa nga ni Tanya na kung kinakailangan siya na lang mismo ang tatalo sa Demon Lord. Nang makita ni Ryan na nag-aalala sila ay pinapakalma niya ang dalawa at sinabing magiging maayos ang lahat, pagkatapos ay ginawa niya ang palagi niyang ginagawa at tumawag siya ng isang ibon at ginamit ang assimilation upang magmasid, naiwan sina Kaned at Tanya upang bantayan ang kanyang katawan habang ang kamalayan niya ay lumilipad sa kagubatan. Mula sa itaas ay may nakita si Ryan na makitid at nakatagong daan na tila papunta sa mas malalim na bahagi. Bumalik siya at ginabayan sila roon kaso may kakaiba na kahit gaano sila kalayo maglakad ay bumabalik pa rin sila sa parehong marka na inilagay nila kanina, parang sinasadya ng kagubatan na paiikutin sila. Iniisip ni Kaned na baka mali lang ang likong tinatahak nila pero hindi naniwala si Ryan, ang maliligaw ng mag-isa ay normal pero ang tatlo silang sabay-sabay na paulit-ulit na bumalik sa parehong lugar ay nakakahinala, sumang-ayon si Tanya na may kung anong nakialam sa kanila. Gumawa si Tanya ng magic circle at pilit silang inilipat sa tamang lokasyon at doon niya naunawaan ang problema. May illusion magic na nakakabit sa isang partikular na puno at binabaluktot ang kanilang direksyon, sinabi niya kay Kaned na sirain ang puno para mabuksan ang daan. Nagtanong si Ryan kung maaari bang alisin ang harang ng hindi pinuputol ang puno, pero sinabi ni Tanya na posible iyon subalit mabagal at malakas ang barrier at matagal bago ito tuluyang maalis. Naghanda na si Kaned para sumuntok. Biglang may boses na nagbabala sa kanila na umalis at mula sa puno ay lumitaw ang isang babaeng may puting buhok, siya si Sora mula sa Spirit Clan na isa pang miyembro ng pinakamalalakas na angkan at eksperto sa mahika na may kapangyarihang mas mataas pa kaysa sa mga dragon. Naalala ni Ryan na mahigit 200 taon nang nakatago ang Spirit Clan mula sa mga tao dahil itinuturing nilang kaaway ang mga taong pumuputol ng kagubatan. Dahil sa kasaysayan ay nagkaroon ng alitan at tuluyang nagbukod ang Spirit Clan, hanggang sa kamuhian nila ang mga tao. Sinubukan ni Ryan na magsalita ng mahinahon, ngunit agad silang pinalayas ni Sora at sinubukan pang burahin sila at nakakalito iyon dahil ang Spirit Clan ay kilala bilang mapayapa, subalit umatake si Sora na parang kalaban nila. Naisip ni Ryan na baka dahil malapit sila sa barrier. Ngunit may pakiramdam siyang may kulang sa paliwanag na kung galit talaga sila sa mga tao, bakit may mga halimaw na kasama sa sitwasyon at nagpasya si Tanya na kailangan pa rin nilang magpatuloy. Ipinahayag niya kay Kaned na putulin ang puno habang siya ang haharap sa mahika ni Sora. Ayaw ni Ryan makipaglaban at patuloy siyang nakikipag-usap na ikinagulat ni Kaned at Tanya dahil sa sobrang kabaitan at pagiging inosente niya, pero sinunod pa rin nila ang gusto niya. Muling umatake si Sora nang hindi nakikinig at susugod sana sina Kaned at Tanya, ngunit pinigilan sila ni Ryan at sinabi niyang kaya niya at hindi siya susuko at naniniwala siyang kung mananatili siyang matatag,
Mauunawaan ni Sora ang kanyang intensyon at hindi rin niya ito sinisisi sa pag-atake, na ikinagulat ni Sora. Tinanong siya ni Sora kung tunay ba siyang tao, dahil natatakot siyang baka tulad din siya ng mga taong sumisira sa kanilang tahanan at inamin ni Ryan na hindi niya mapapatunayan na mabuti siya, subalit hiniling niyang magtiwala ito na hindi niya sasaktan ang kanyang angkan. Muli siyang pinapana ni Sora at sa pagkakataong ito, hinarang ni Kaned at Tanya ang atake at ipinagtanggol nila si Ryan at sinabing hindi siya ganoong tao. Lalong nalito si Sora dahil hindi pa siya nakakakita ng ganitong relasyon sa pagitan ng tao at mga miyembro ng pinakamalalakas na angkan. Sa wakas ay pumayag si Sora na maupo at mag-usap sila at ipinaliwanag ni Ryan na hinahanap nila ang Shield of Truth para sa Hero Team kaso naipit sila dahil sa barrier. Inamin ni Sora na siya ang gumawa ng barrier at hindi niya maaaring sirain ito dahil hinaharangan nito ang daan patungo sa nayon ng Spirit Clan. Sinabi ni Tanya ang malinaw na punto na ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang mga halimaw at sumagot si Sora na wala ang Shield of Truth sa kagubatan, ang nasa loob ay daan lamang patungo sa nayon ng Spirit Clan at ang kalasag ay nasa pangangalaga mismo ng Spirit Clan na ibig sabihin ay naloko ang Hero Team. Dagdag pa ni Sora, kung tunay ngang kailangan ang kalasag upang talunin ang Demon Lord ay handa siyang ipapahiram ito na saglit siyang nawala at bumalik dala ang isang malaking kalasag at walang emosyon ang mukha. Nagulat si Ryan dahil napakadali nitong ibinigay at sinabi ni Sora na hindi iyon para sa mga tao, kundi dahil mas galit siya sa mga halimaw na isa rin iyon sa lumang kasunduan sa pagitan ng Spirit Clan at ng mga naunang bayani. Nagpasalamat sina Ryan, Kaned at Tanya at nagsimulang umalis subalit napansin ni Ryan na tila may gusto pang sabihin si Sora, bumalik siya at nagtanong at nag-atubili si Sora dahil kapag nagsalita siya ay masasangkot sila sa problema niya. Sinubukan niyang tumanggi ngunit pinutol siya ni Ryan at sinabing hindi mahalaga ang panganib. Tutulungan nila siya at agad namang sumang-ayon sina Kaned at Tanya at sa wakas ay sinabi ni Sora ang totoo, may kambal siyang kapatid na si Runa. Magkasama nilang pinamamahalaan ang barrier at kahit nakakaboring ang trabaho, masaya si Sora dahil kasama niya si Runa subalit isang araw ay lumabas sila ng barrier para sa isang gawain at nakatagpo ng isang halimaw na nagsabing bahagi ito ng puwersa ng Demon Lord. Sinubukan nilang tumakas pero nahuli sila at nakipaglaban sila kaso hindi nanalo at doon ay nahuli si Runa. Ang halimaw ay tinatawag na Dark Knight na isang C-rank na kalaban at karaniwan, hindi dapat matalo ang isang miyembro ng pinakamalalakas na angkan sa ganoong antas. Subalit may nakakakilabot itong kakayahan at pinapawalang bisa nito ang mahika na ibig sabihin, pisikal na atake lamang ang may epekto at bangungot iyon para sa Spirit Clan dahil umaasa sila sa mahika. Hinihingi ng Dark Knight na alisin ni Sora ang barrier bago lumubog ang araw at kung hindi ay mamamatay si Runa. Ngunit hindi siya makapapayag dahil kapag tinanggal ang barrier na malalagay sa panganib ang buong nayon ng Spirit Clan at humingi siya ng tulong sa pinuno ng nayon, kaso sinabi nitong pabayaan na si Runa dahil kasalanan nila ang paglabas sa ligtas na lugar. Durog si Sora kung kapatid ba o nayon ang pipiliin niya. Ipinangako ni Ryan na ililigtas niya si Runa at napaiyak si Sora at yumayakap sa kanya na napuno ng pasasalamat at desperasyon. Gusto sana ni Sora na sumama ngunit pinigilan siya ni Ryan na kapag nakita siya ng Dark Knight, baka isipin nitong nagtaksil siya at agad saktan si Runa. Kinagabihan ay natunton ng grupo ni Ryan ang Dark Knight at nakita nila si Runa na nakatali sa itaas at sabay-sabay silang sumugod. Gumamit sila ng mahika para magambala ito at pagkatapos, sumugod si Kaned at sinuntok ito sa ulo habang sinuntok naman ni Ryan ang tiyan nito ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Napansin ng Dark Knight na malakas si Ryan at inisip nitong isa siyang bayani, lalo itong nagalit nang malaman na humingi ng tulong si Sora at tinangka nitong patayin si Runa, pero hinarang ni Tanya gamit ang kanyang mga pakpak at niligtas niya si Runa at tinanggal ang tali nito, saka inilayo sa lugar habang naiwan sina Ryan at Kaned upang tapusin ang laban. Napagtanto ni Ryan na tila pinapalakas ng kapangyarihan ng Demon Lord ang Dark Knight at kung pahahabain nila ang laban, maaaring masira ang buong kagubatan kaya nag-utos siya kay Kaned na pigilan ito at ibigay nito ang lahat ng lakas niya. Nag-alala si Kaned na baka hindi sapat ang suntok niya pero nagtiwala siya kay Ryan. Gumawa si Ryan ng pansamantalang kontrata at muling tinawag ang mga Count B hindi para magpaparalisa kundi para magambala ang kalaban. Kasabay nito ay gumamit siya ng Strength Eneng spell kay Kaned at biglang sumiklab ang lakas nito. Tinamaan ni Kaned ang Dark Knight ng pinatinding suntok at sa isang iglap,
Naglaho ang Dark Knight at tuwang-tuwa si Kanad at ramdam niya ang lakas na ibinigay ni Ryan. Ipinaliwanag ni Ryan na ang mga Beast Tamer ay may bihirang support magic na kayang pansamantalang palakasin ang likas na lakas ng isang tao. Dati ay kulang siya sa mana pero ngayon dahil sa kapangyarihan ng Dragon Clan mula kay Tanya, kaya na niyang gamitin ito at bumalik si Tanya dala si Runa na ligtas at nagulat siya dahil ang strength and skill na iyon ay sinasabing isang nawawalang teknik, ngunit ginagamit ni Ryan na parang normal lang. Napakamot na lang si Ryan at sinabing parang kusa lang itong natutunan niya. Nagyakapan ang magkapatid na labis ang pasasalamat ni Sora pero agad nagbago ang mood dahil nagsimula silang magtalo na parang normal na magkapatid. Napansin ni Ryan na magkapareho ang kanilang itsura ngunit magkaiba ang ugali. Matapos ang lahat, ayaw na nina Sora at Runa na bantayan pa ang kagubatan at ayaw na ni Sora na manatili sa ilalim ng mga taong handang pabayaan ang sariling kapatid. Pareho nilang gustong makita ang mundo sa labas kaysa manatili habang buhay sa barrier. Inanyayahan sila ni Kanad na sumama sa grupo ni Ryan at wala ring tutol si Tanya. Nag-alala si Ryan na baka hindi sila komportable sa paglalakbay kasama ang mga tao. Subalit mahiyain na sinabi ni Sora na nauunawaan na niyang may mabuti at masamang tao at gusto niyang maglakbay kasama si Ryan at masaya itong pumayag. Pagkatapos, hiniling ng magkapatid na gumawa rin ng kontrata sa kanila tulad ni Kanad at Tanya at inamin ni Ryan na hindi ito simple. Iba ang istruktura ng Spirit Clan at lampas ito sa nakasanayan niyang paraan. Gayunpaman, sinubukan niya at nagsagawa ng kontrata sa kanilang dalawa ng sabay at nagtagumpay ito ngunit labis siyang nanghina. Nahilo si Ryan at bumagsak at sinalo siya ni Sora at nakita iyon ni Kanad at Tanya at agad nagselos. Bumalik si Ryan sa grupo ni Arios at ipinakita ang Shield of Truth at nang itaas niya ito. Natigilan ang lahat dahil totoo ito at hindi nila inaasahang magagawa niya iyon kaso nanatiling mapait si Arios at sa loob ng 2 araw, nakuha ni Ryan ang kalasag samantalang sila ay nagsayang ng 1 linggo at walang nakuha. Sinubukan pa ni Arios na sabihing baka peke ang kalasag at di nakipagtalo si Ryan, pinahawak niya ito sa kanila para masuri at sinuri ito ni Mina gamit ang mahika at kinumpirmang 100% na tunay ito, mukhang ayaw pa ring tanggapin ni Arios ang katotohanan. Habang nagrereklamo ito ay napansin niya ang 2 hindi pamilyar na mukha sa malapit at naging mausisa, pero humaharang si Ryan at sinabing huwag na itong mag-alala at binalaan na niya sina Sora at Runa na itago ang kanilang mga pakpak, dahil kapag nalaman ng mga tao na may miyembro ng Spirit Clan sa bayan ay magkakaroon ng kaguluhan. Matapos ma-verify ang lahat ay agad hiniling ni Ryan ang kabayaran na dapat sa kanya. Opisyal na natapos ang komisyon at sa isip niya ay tapos na siya sa mga taong iyon habang buhay, subalit tinawag siya ni Baldy at tinanong kung gusto ba niyang bumalik sa grupo. Lalong nainis si Arios, subalit sinubukan na magmukhang makatwiran ni Baldy at sinabi nitong pagkatapos ng lahat, dapat aminin ng lahat na mahalaga ang suporta ni Ryan. Sandaling nag-isip ang grupo at walang tumutol. Lumapit muli si Baldy at nangakong mas mataas na bayad na mas maayos na pagtrato at tatanggapin siya bilang tunay na kasamahan, pero idinagdag niya at huwag nitong panghawakan ang nakaraan na parang siya ang may problema. Napahinto si Ryan at ipinakita ng linyang iyon ang isang katotohanan hindi pa rin nila naiintindihan, pareho pa rin sila ay nagkunwaring mabait dahil kailangan siya ngayon. Bago pa makasagot si Ryan ay lumapit si Kanad at ang iba at inabot ni Kanad ang kanyang kamay na parang sinasabing, nandito kami at hinihintay ka namin. Sinubukan pang hikayatin siya ni Baldy sa huling pagkakataon, inaalok ang malaking gantimpala, kasikatan, katayuan at bundok ng pera kapag natalo nila ang Demon Lord. Ngunit wala nang pakialam si Ryan sa mga iyon at ang hinahanap niya ay tunay na mga kakampi. Hindi iyon naibigay ng dating grupo niya at ngayon ay nahanap na niya ang hinahanap niya kaya tumanggi si Ryan. Hindi matanggap ng Hero Group ang desisyon niya at nagsimula silang murahin siya. Tahimik lang si Arios at paulit-ulit na inaalala ang laban sa isip niya at hindi lang pisikal ang pagkatalo niya at nakakahiya ito. Hindi niya matanggap na ang taong minamaliit niya ay natalo siya at sa loob-loob niya. Nagsimulang mabuo ang desisyon na balang araw na siya mismo ang magpapabagsak kay Ryan. Samantala ay nag-usap ang grupo ni Ryan tungkol sa paniniwalang ang mga bayani lamang ang makakatalo sa Demon Lord. Ipinaliwanag ni Ryan ang alamat at noong unang panahon ay kinontrol ng Demon Lord ang mga tao kaya hindi sila makakalaban. Pagkatapos ang unang bayani ay nakipagkontrata sa mga Diyos tumanggap ng banal na dugo,
ginamit ang kapangyarihang iyon upang talunin ang Demon Lord at palayain ang sangkatauhan. Dahil dito, sinasabing ang mga bayani ang mga may dugong iyon ay walang limitasyon sa paglakas at kayang maabot ang kapangyarihang kailangan para manalo. Napatingin agad si Kanad kay Ryan na parang may iniisip. Kung totoo iyon ay paano siya naging bayani at dagdag ni Sora kung totoo ang alamat, mukhang nagiging katulad na rin ni Ryan ang isang bayani, nakakagawa siya ng kontrata sa maraming pinakamalalakas na angkan at nakakakuha ng kanilang kakayahan, na para bang nalalampasan na niya ang normal na limitasyon ng tao. Sumang-ayon si Kanad na kung patuloy na makikipagkontrata si Ryan sa mga nangungunang angkan at mag-iipon ng lakas, baka maabot niya ang antas ng Demon Lord at naging hindi komportable si Ryan sa mga papuri. Inamin niyang noong kasama pa siya sa Hero Team, pangarap niyang talunin ang Demon Lord ngunit matapos siyang itapon ay tumigil na siyang isipin iyon at ngayon, payapa na ang buhay niya kasama ang bago niyang mga kakampi ngunit kung kaya nga niya, may bahagi sa kanya na gustong subukan. Ang problema ay hindi tulad ng karaniwang misyon ang pagharap sa Demon Lord at maraming tao ang maaapektuhan nito. Mabigat ang responsibilidad at hindi pa siya handang magdesisyon sa ganoong kalaking bagay, iginiit niyang pag-iisipan muna niya ito at sasagot sa tamang panahon. Kinabukasan ay nagising si Ryan nang may binato sa mukha niyang tela, sabay-sabay silang nag-almusal at pinag-usapan kung paano muling nagbago ang lakas ni Ryan matapos ang kontrata sa kambal ng Spirit Clan, dahil sa bayad mula sa komisyon ni Arios ay nilibre sila ni Ryan ng mas masarap na pagkain at nagpasya silang bumili ng bagong kagamitan. Habang naglalakad sa bayan ay kumapit sina Sora at Runa sa mga braso ni Ryan, kinakabahan na baka mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan at bigla silang nagulat nang lumitaw ang dalawang lalaki na natalo ni Tanya sa Stainbridge ang mga nabasag niya ng ilong, pinuri nila siya ng sobra at halatang nag-e-enjoy si Tanya sa atensyon. Sa malapit ay nakikipagkwentuhan si Kanad sa isang tindera ng prutas at binigyan pa siya ng mansanas dahil tinulungan niya ito noon. Nagulat ang magkapatid na Spirit Clan nang makita kung paano nakikihalubilo sina Kanad at Tanya sa mga tao. May ilang bata ang tumakbo papunta kay Ryan at nagbiro ang isa, "Kuya, may nadagdag ka na namang mga asawa," at agad na mula sina Sora at Kanad at lalong nahiya si Sora nang sabihing cute siya, samantalang si Runa ay tumawa ng malakas at muntik pang magbanta na tuturuan sila ng leksyon, halos mabunyag ang sarili kung hindi siya pinigilan nina Ryan at Sora. Binalaan siya ni Sora na kapag gumamit siya ng mahika, lalabas ang kanilang mga pakpak at magiging malaking problema iyon at sa wakas, nakarating sila sa pinakamahusay na tindahan ng sandata sa bayan at ang may-ari ay isang supladong panday na duwende. Na-intimidate si Kanad ngunit walang pakialam si Tanya at tinawag pang kakaiba ang mga duwende. Tinapunan siya ng masamang tingin ng panday na lalong nagpapakaba kay Kanad at napansin ni Runa ang isang whip at naging interesado. May nasabi pa siyang kakaiba na dapat daw iyon ang gamitin ng mga beast tamer para latiguhin ang mga hindi sumusunod. Natakot si Sora sa iniisip ng kapatid niya at si Ryan naman ay pumili ng isang matalas na kutsilyo na parang perpekto sa kanyang kamay kahit simple lang ang itsura. Biglang may isang matangkad at maskuladong lalaki ang pumasok at naghagis ng pera, humiling ng pinakamahal na espada at naglabas ang panday ng isang maliit ngunit mahabang espada at sinabing iyon ang pinakamahusay. May napansin si Ryan na kakaiba at tinanong ang panday kung bakit ang mga sandata na nakadisplay ay hindi mukhang tunay na mataas ang kalidad. Tumahimik ang buong tindahan at pagkatapos ay ngumiti ang panday, tila humanga at inamin niyang matalas ang mata ni Ryan. Ang mga sandata na nasa harap ay ginawa niya noong panahon na tinatamad siya, kaya mababang kalidad iyon kahit mahal ang presyo at nainis siya sa mga mayayamang bumibili lang dahil may pera at hindi iniintindi kung ano ang bagay sa kanila. Para sa kanya ang mga sandata ay parang sariling mga anak. Biglang naging emosyonal si Tanya at sinabing naiintindihan niya ang pakiramdam ng panday, lalo siyang nagustuhan ng duwende dahil doon at matapos mag-usap, nagustuhan ng panday si Ryan at pumayag siyang personal na gumawa ng isang mataas na antas na sandata para sa kanya, ngunit may kondisyon dahil sa kulang siya sa mga materyales. Natuwa ang lahat ngunit agad ding natigilan at pagkatapos nito, bumalik ang grupo ni Ryan sa guild at maraming tao ngayon at tinanong ni Kanad si Natalie kung ano ang nangyayari at nalaman nilang naroon si Arios, naghahanap ng mga susuporta para sa misyon laban sa Demon Lord. Nagdilim ang mukha ni Ryan nang marinig ang tungkol kay Arios, pero ayaw niyang mag-alala sina Kanad at Tanya kaya't tinapik niya ang ulo ng dalawa at sinabing ayos lang siya. Napansin din ni Natalie ang magkapatid na Spirit Clan at binati sila.
Nahihiya na nagtago si Sora sa likod ni Ryan at mahinang nagpakilala. Si Runa naman ay buong kumpiyansang humakbang at ibinigay ang buong pangalan niya at nang tanungin ni Natalie kung ano ang relasyon nila kay Ryan, sumagot si Runa ng medyo kakaibang pahayag na nagbigay ng maling ideya kay Natalie na parang may ginagawang hindi tama si Ryan sa mga bata. Agad itong nilinaw ni Ryan at pagkatapos ay nagsumite si Ryan ng bagong kahilingan, imbestigahan ang Maiden Mine para kay Gans at ang panday na duwende ay ipinaliwanag ni Tanya na ang mga sandatang gawa sa Maiden Ore ay napakatibay at maaaring tumagal habang buhay. Ang minahan ay dapat minamana sa pamilya ng panday, kaya't hindi dapat ito nauubusan ng materyales ngunit kamakailan, tila bigla na lamang nawala ang ore at hindi naniniwala si Ryan na basta lang ito naubos, dahil ang normal na pagkaubos ay unti-unti. Ang biglaang pagkawala ay parang may problema sa loob ng minahan at bago pa niya matapos ang paliwanag, naunawaan na ni Kanad at Tanya ang iniisip niya na may nakialam dito at humingi siya ng pahintulot sa panday na siyasatin ang minahan. Nakita ng duwende ang sinseridad ni Ryan at pumayag at nang pag-usapan ang bayad, sinabi ni Ryan na hindi niya kailangan ng pera at ang gusto niya ay ang sandata na gagawin ng panday para sa kanya. Nagulat ang duwende subalit masayang pumayag. Malapit lang ang daan papunta sa minahan kaya parang picnic ang pakiramdam ng paglalakbay, ngunit pagod na pagod ang magkapatid na Spirit Clan na halos mahilo at hindi makatayo ng maayos at nang makita nila ang isang lawa, nakiusap silang maligo at bago pa matapos ni Ryan ang paalala sa kaligtasan ay nagsimulang maghubad si Kanad at agad siyang pinigilan ni Tanya. Gumawa si Ryan ng pansamantalang kontrata sa isang ardilya upang magbantay kung may panganib at pagkatapos ay humiga siya para umidlip sandali. Sa tubig ay nag-uusap ang magkapatid kung paano mapapalago ang kanilang dibdib. Tinuwanan lang iyon ni Kanad at Tanya at sinabing lumaki rin iyan balang araw at biglang sumigaw si Kanad. Nagpanik si Ryan at agad tumakbo ngunit nalaman niyang biro lang iyon at hinablot ni Runa ang isang isda para takutin siya. Namula si Ryan at umiwas ng tingin sabay pasasalamat sa kanila sa biro. Hindi naman nagalit si Kanad at Tanya at sa halip ay natuwa sila dahil agad siyang tumakbo nang marinig ang sigaw nila. Patunay na nagmamalasakit siya. Sa wakas ay nakarating sila sa Maiden Mine at nagtago upang magmasid, pinaghihinalaan ni Ryan na may ilegal na pagmimina at napansin din niya ang mga ibon sa itaas na parang nagbibigay ng senyales, maya-maya lumitaw ang mga ilegal na manero at agresibong hinarap sila. Sinabi ni Ryan sa mga kasama na huwag masyadong magpakaseryoso, pero sa isang iglap ay napabagsak ng grupo ang lahat ng manero kaya't nasira ang plano niyang magtanong. Iminungkahi ni Sora na basahin ang alaala ng mga manero gamit ang mahika. Ginawa iyon ng magkapatid at nakumpirma ang hinala ni Ryan na mga adventurer ang mga ito na gumagawa ng ilegal na pagmimina. Pagkatapos tumulong ay humingi ng gantimpala ang magkapatid na headpats tulad ng kay Kanad at Tanya. Napilitan si Ryan at tinapik ang ulo nila at doon ay sobrang saya ng dalawa. Binalaan ni Ryan ang lahat na kapag pumasok sila sa loob ng minahan, maaaring mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan dahil may nagbabantay mula sa itaas at sigurado siyang may beast tamer din ang kabilang panig. Pagpasok pa lang nila ay may fireball na agad na sumugod sa kanila at agad itong hinarang ni Sora at Runa. Gusto nilang matapos agad para makakuha pa ng headpats kaya't mabilis silang sumugod. Sumunod si Kanad at Tanya upang tumulong. Si Ryan ang humarap sa natitirang kalaban at tumanggi itong sumuko at sinubukan na saksakin si Ryan. Ngunit madali niya itong napabagsak at sa desperasyon ay tinawag ng lalaki ang isang B-rank na behemoth. Napagtanto nila na isa itong monster tamer at ipinagyayabang nito na pinalaki niya ang halimaw mula pagkabata kaya hindi siya nito aatakihin. Sumugod ang behemoth kay Ryan at malakas ang tama nito at nag-alala ang lahat na baka gumuho ang minahan kung tatagal ang laban. Inutusan ni Ryan ang iba na ililikas ang mga tao palabas at si Tanya ang magbabantay sa labas habang si Kanad ay bumalik upang suportahan siya. Sinabi ni Ryan kay Kanad na pabagsakin ang monster tamer dahil sumusunod lang ang behemoth sa utos nito, kapag natigil ang kumokontrol ay mas mabilis matatapos ang laban. Nakatuon si Ryan sa pag-iwas at pagbabasa ng galaw ng behemoth. Malakas ito ngunit simple ang galaw at naiwasan niya ang mga atake ngunit hindi magtatagal ang minahan. Nagawa ni Kanad na pabagsakin ang monster tamer. Doon naisip ni Ryan ang isang mapanganib na solusyon kung saan kontrolin mismo ang behemoth. Nag-atubili siya dahil sinasabing imposibleng agawin ang kontrol ng ibang ngunit naalala niya ang paghikayat ni Kanad at nagtiwala sa sarili. Nagtagumpay siya at naagaw niya ang kontrol sa behemoth.
Nabigla ang monster tamer at sinubukan na bawiin ang utos ngunit umatake ang behemoth sa kanya dahil likas pa rin ang pagiging agresibo ng mga halimaw at napukaw iyon ng kanyang galit. Pinahinto ni Ryan ang behemoth gamit ang fireball at pinabagsak ito bago pa mapatay ang lalaki. Ipinaliwanag ni Ryan kung bakit nabigo ang monster tamer at ang pagpaamo ay hindi nag-aalis ng likas na galit ng halimaw at kapag pinilit ito ng galit ay maaari itong magrebelde. Nagawa niyang kontrolin ang behemoth dahil nanatili siyang kalmado at pinigilan ito sa isipan. Sa mas malalim na pagsisiyasat, nalaman nilang may iisang bagay na nag-uugnay sa mga ilegal na manero at bumili sila ng mga pekeng sandata mula sa tamad na panahon ni Gans. Nang matuklasan nilang naloko sila ay nagbalak silang bumawi sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Maiden Ore. Nang marinig iyon ni Gans at nalungkot siya at nakaramdam ng pagkakasala, alam niyang ang kanyang panlilin lang ang nagdulot ng problema at di siya inatake ni Ryan at sa halip ay sinabi niyang tanggapin nito ang pagkakamali at itama ito dahil ang lahat naman ay nagkakamali. Ang mahalaga ay ang magbago at idinagdag ni Ryan sa panday na bumalik ito sa paggawa ng sandata ng may pagmalaki. Hindi man lang nagalit ang duwende na pinangaralan siya ng isang bata at sa halip, sineseryoso niya ito at nagpasya na ang unang hakbang niya ay gumawa ng sandata para kay Ryan. Tahimik na sinabi ni Ryan na gusto niyang gawin ang sandata sa isang napaka-espesipikong paraan at ayon sa sarili niyang disenyo, nag-usap sila ng mahina kaya't lalo pang na-curious ang mga babae, samantala ay nasa guild ang grupo ni Arius at naghahanap ng mga bagong support members. Pero lahat ay tinatanggihan ni Arius at may isang beast tamer na dumating, ngunit isa lang ang kaya nitong kontrolin at hindi pa marunong lumaban kaya't agad siyang pinalayas at bigla pang nagtanong si Arius ng kakaiba, kaya ba nitong kontrolin ang isang miyembro ng pinakamalakas na angkan? Nalito ang aplikante dahil imposible iyon para sa normal na tao. Napansin ni Mina na marami sa mga aplikante ay sapat naman para sa support role, kaso patuloy silang ikinukumpara ni Arius kay Ryan kaya't walang pumapasa. Binalaan ni Mina si Arius na masyado siyang istrikto ngunit sinigawan siya nito. Galit lang talaga si Arius dahil wala na si Ryan, kaya't ibinubunten niya ang galit kay Mina at tahimik itong nagtiis dahil naniniwala siyang tungkulin niyang suportahan ang misyon. Sinabi niya kay Arius na mag-focus na lang sa pagligtas ng mundo. Subalit sa isip ni Arius ay maaaring maghintay ang mundo at ang tunay niyang layunin ay pabagsakin si Ryan. Kinabukasan ay tinanong ni Ryan si Natalie kung ano ang nangyari sa mga ilegal na manero. Ipinahayag ni Natalie na tinanggalan sila ng pagiging adventurer at ginawang sapilitang manggagawa dahil mabigat na krimen ang ilegal na pagmimina at pagpapalaki ng halimaw. Nalungkot si Ryan nang marinig iyon at sinabi niya kina Sora at Runa ang nangyari at sinubukan na pasasayahin sila sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa pamilihan ng pagkain. Binilhan niya sila ng hotdog ngunit kinain nila iyon ng napakabilis at agad nagsisi dahil nabusog sila ng sobra. Pagkatapos ay tinanong ng kambal si Ryan kung ano ang bagong kapangyarihan ang nakuha nito matapos nitong makipagkontrata sa kanya. May lakas ng katawan na siya mula kay Kaned at pagtaas ng mahika mula kay Tanya kaya't sigurado silang may malaking kapangyarihan din siyang nakuha mula sa Spirit Clan, ngunit hindi alam ni Ryan ang sagot. Dahil dito, nagpanik ang kambal at akala nila dapat nakuha ni Ryan ang lihim na ultimate magic ng kanilang angkan at nang hindi nila ito makita, tinawag nila ang sarili nilang walang silbi at bigo at hindi agad alam ni Ryan kung paano ipapaliwanag. Kaya tinapik na lang niya ang ulo nila at binanggit na tigilan ang pagsisi sa sarili. Tinanong siya ng kambal kung bakit nagtitiwala pa rin siya sa kanila, gayong nasaktan at iniwan na sila dati at umupo si Ryan at nagsabi ng totoo at dati rin siyang insecure. Palaging sinusubukang maging kapaki-pakinabang, ngunit itinapon pa rin ng dati niyang grupo kaya't ngayon, mas pinahahalagahan niya ang tiwala at tunay na kakampi kaysa sa perpektong kapangyarihan. Sinabi niyang gusto niya silang makasama kahit hindi sila magbigay ng napakalakas na kakayahan, doon tuluyang gumagaan ang loob ng kambal at nakahinga ng maluwag si Ryan at habang naglalakad sila, may isang mayamang blonde na lalaki ang lumapit at nagsimulang mang-flirt sa bastos na paraan. Sinabi nitong maging mga babae niya ang kambal at natakot si Sora at tuloy-tuloy na ininsulto ni Runa ang lalaki, mas lalo itong natuwa sa reaksyon nila at ang pangalan niya ay Edgar na anak ng Panginoon ng Horizon City. Nang tumanggi ang kambal ay tinawag niya ang mga tauhan niya para pilitin sila. Madaling natalo ni Ryan ang mga tauhan ni Edgar kaso hindi pa rin ito tumigil. Nagbanta si Edgar na sasaktan ang mga ordinaryong mamamayan kung hindi ibibigay ni Ryan ang kambal at naipit si Ryan dahil kung ililigtas niya ang isa,
baka may iba namang masaktan. Gusto ng kambal gumamit ng mahika ngunit pinigilan sila ni Ryan dahil kapag nabunyag na sila ay Spirit Clan, baka hindi na sila makapamuhay ng normal sa lungsod at ayaw ni Ryan mangyari iyon sa kanila. Kaya sumugal si Ryan at gumamit ng fireball na estilo ng Spirit Clan na may tuloy-tuloy na pagbigkas, agad itong nakilala ng kambal at natakot ang mga kalaban at umatras, nagpasalamat ang mga tao sa bayan kay Ryan at humanga pa ang ilan sa kanya. Biglang may matandang babae na nagsabing umalis na sila agad sa lungsod, na tila may nakakahinalang dahilan at hindi napansin ni Ryan ngunit si Arios ay nasa malapit at pinapanood ang lahat. Pagbalik sa kanilang tinuluyan ay masayang sinabi ng kambal kina Kaned at Tanya na gumamit si Ryan ng bagong spirit skill. Napansin din ni Ryan na mas lumakas at mas naging tumpak ang paggamit niya nito at marahil dahil sa kontrata, sa wakas ay naging proud ang kambal at hindi na nila naramdamang pabigat sila. Pagkatapos ay may narinig si Ryan na mas madilim na balita tungkol kay Edgar. Sinasabi ng mga tao na kumikidnap ito ng mga babae at ikinukulong sa kanyang mansyon, at inaabuso ang mga ito at tinatakpan iyon ng kanyang ama dahil siya ang nag-iisang anak. Nagalit si Tanya at gustong sunugin ang mansyon ngunit mas malalim ang iniisip ni Ryan. Habang mas nalalaman niya ang katotohanan ay mas gusto niyang protektahan ang lungsod. Nag-alinlangan siya dahil pakiramdam niya isa lang siyang beast tamer at hindi isang napiling bayani. Naunawaan ni Kaned at Tanya ang iniisip niya at binanggit nilang gusto rin nilang protektahan ang lungsod, hindi lang siya at dahil sa suporta nila ay nagkaroon ng lakas ng loob si Ryan at nagpasya silang haharapin ito ng magkakasama. Samantala, inutusan ni Edgar ang kanyang mga sundalo na itago ang pinsala at alamin ang lahat tungkol kay Ryan at dalhin siya sa kanya. Galit na galit siya dahil napapahiya siya at habang ginagawa niya ito ay patuloy niyang pinahihirapan ang isang batang beast person. Pumunta sina Ryan at Kaned sa Night Squadron upang i-report ang nangyari at hilingin na imbestigahan si Edgar. Kaso nang marinig ng mga kabalyero ang pangalan ni Edgar ay natakot sila, tumanggi silang kumilos at sinabi pang maliit na argumento lang iyon at binalaan pa nila si Ryan na maaari siyang maparusahan dahil sa pagsira sa reputasyon ni Edgar. Napagtanto ni Ryan na tinatakpan ng mga kabalyero ang kaso kaya't kahit mag-imbestiga sila, magiging peke lang iyon at habang paalis sila ay naramdaman ni Kaned na may sumusunod sa kanila, isang babaeng kabalyero ang lumapit at ang pangalan niya ay Stella. Yumukod siya at humingi ng paumanhin kung nagdulot sila ng hindi magandang pakiramdam at nagulat si Ryan. Nagpakilala si Stella bilang deputy ng Horizon Night Squadron at nagpasalamat siya kay Ryan dahil narinig niyang siya at isang spirit cat girl ang nagpabagsak sa Black Fang Gang, isang bagay na hindi nagawa ng mga kabalyero. Sinabi ni Stella ang totoo na bulok na ang Night Squadron, pinoprotektahan nila ang pamilya ng Panginoon at pinababayaan ang mga mamamayan at ang kapitan nilang si Gillett ay bahagi rin ng katiwalian. Gusto ni Stella na ayusin ang samahan at nang makita niyang tumayo si Ryan laban kay Edgar. Nagkaroon siya ng pag-asa at nakiusap siya kay Ryan na tulungan siya. Nag-alala si Ryan na baka bitag ito ngunit naramdaman ni Kaned na hindi nagsisinungaling si Stella, kaya pumayag si Ryan na makipagtulungan. Nang tanungin siya ni Stella kung bakit niya piniling ilantad si Edgar, simple lang ang sagot niya at nakita ni Iz kaya't hindi niya kayang baliwalain at napatawa si Stella at hindi dahil minamaliit siya, kundi dahil sa sobrang pagiging diretso at seryoso niya at napaluha pa siya ng bahagya. Nakipagkamay si Ryan at pumayag tumulong. Ang unang plano nila ay isang bitag at magpakalat ng tsismis na may ebidensya ng katiwalian ni Gillett na nakatago sa isang bodega sa labas ng lungsod. Hindi lubos na naniwala si Gillett ngunit hindi niya kayang ipagsapalaran iyon kaya nagpadala siya ng mga sundalo. Pagdating ng mga ito ay hinarang sila ni Sora at Runa at sa loob ng bodega. Gamit ang bago niyang kagamitan perpektong tumama ang mga atake ni Ryan at inipon niya ang huling atake para kay Gillett, ngunit napansin ito ni Gillett at nakaiwas. Lumabas si Stella at ibinunyag ang sarili at sinabing may ebidensya siya at kontrolado na ng mga tauhan niya ang sangay. Nang marinig ni Gillett ang pangalan ni Ryan at nagpanik siya at sinubukan na atakihin si Ryan upang ibigay ito kay Edgar. Nagalit si Stella at sinubukan pigilan siya. Ngunit tinatakot siya ni Gillett ng parusang kamatayan dahil sa pagtataksil at inatake siya at mas mahina si Stella, ngunit lumaban siya ng buong lakas at determinadong pababagsakin siya. Samantala, narinig ni Edgar na nawawalan na ng kontrol ang panig niya kaso kumpiyansa pa rin siya dahil mas marami siyang sundalo sa mansyon, biglang may lumitaw sa kanyang bintana na si Arios na nakadisguise.
Nag-alok si Arius ng pakikipagsanib laban kay Ryan at sinabing kukunin ni Ryan ang katayuan, pera, kasikatan at mga babae ni Edgar na lalong nagngalit si Edgar at inabot ni Arius ang isang singsing na puno ng madilim na kapangyarihan at sinabing gamitin iyon upang patayin si Ryan. Habang mas lumalaki ang galit ni Edgar ay lalo ring lumalakas ang singsing, masaya si Arius sa nangyayari at samantala ay naging kapitan si Stella at inanunsyong inaresto si Gillett dahil sa panunuhol. Sinubukan niyang imbestigahan ang mansyon ng Panginoon, ngunit hinaharangan siya ng mga sundalo kaya nagkaroon ng labanan sa labas at tumulong sina Kenneth at Tanya upang dagdagan ang pressure. Pinanood iyon ni Edgar at tumawa. Iniisip niyang kayang sirain ng singsing ang mga kontrata ni Ryan at agawin ang mga babae mula sa pinakamalalakas na angkan. Habang nagkakagulo sa labas ay palihim na pumasok si Ryan sa mansyon upang iligtas ang mga bihag. Medyo maingay si Runa kaya't kinabahan sina Ryan at Sora na baka marinig sila ni Edgar at may mapatay. Gumamit ng search magic ang magkapatid at isa-isang tinelport palabas ang mga tao upang mailigtas. Ang plano ay iligtas muna ang mga bihag sa kahulihin ang Panginoon at si Edgar ang kumuha ng ebidensya. Biglang nakaramdam si Runa ng napakalakas na mahika sa ilalim ng lupa at hindi ito mula sa tao at kasing lakas ng sa kanila. Naisip ni Ryan na maaaring isa itong miyembro ng pinakamalalakas na angkan, kaya hindi niya ito maaaring baliwalain at iniwan niya muna ang kambal upang ipagpatuloy ang pagligtas at mag-isa siyang pumunta sa pinanggagalingan ng lakas. Nag-alala ang kambal ngunit pinakalma sila ni Ryan sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo. Nagbiro si Runa na kapag hindi siya bumalik ay paparusahan niya ito ng 100 headpats. Sa loob ng isang silid ay nakita ni Ryan ang isang matibay na bakal na kulungan. Sa loob nito ay isang babaeng parang Zorro na may 3 buntot na miyembro ng God Clan, isa sa pinakamalalakas na angkan. Ang pangalan niya ay Nena at sinira ni Ryan ang kandado at agad siyang tumulong. Na ikinagulat ni Nena sa unang ngunit nang napagtanto niyang kakampi siya, niyakap siya nito at umiyak at ikinwento ni Nena na tahimik ang buhay niya noon hanggang dumating si Edgar. Ginamit nito ang mga inosenteng tao bilang panakot upang bihagan siya, nilagyan siya ng makapangyarihang slave collar at inaabuso para sa sariling kasiyahan at sinubukan ni Ryan sirain ang kwelyo ngunit napakalakas nito at nasaktan siya. Sinisi ni Nena ang sarili ngunit naalala ni Ryan ang lakas na nakuha niya mula sa lahat ng kontrata kay Kenneth, Tanya at sa kambal ng Spirit Clan at pinagsama niya ang kapangyarihang iyon at tuluyang nabasag ang slave collar. Sa labas ay sinubukan ng mga sundalo gamitin ang mga bihag bilang shield, ngunit nailigtas na ng kambal ang lahat at dahil ligtas na ang mga sibilyan at pumasok si Stella sa mansyon upang hulihin ang Panginoon at si Edgar. Sinubukan tumakas ng Panginoon, ngunit nahuli siya ni Ryan sa pamamagitan ng pagputok ng lubid at pagtali sa kanya at biglang lumitaw si Edgar at ginamit ang death magic ng singsing laban kay Ryan, tinamaan si Ryan subalit walang epekto. Mula sa itaas, nagulat si Arius dahil dapat ay agad na namatay si Ryan sa spell na iyon at nagsimulang isipin ng lahat na kaya ni Ryan baliwalain ang anumang mahika, dahil sa kuryosidad ay sinabuyan ni Runa ng lasong usok si Ryan upang subukan siya. Nagulat si Sora at pinagalitan siya dahil nilason niya ang sariling master subalit tama ang hinala ni Runa. Nakakuha si Ryan ng Spirit Clan skill na nagpapawalang bisa sa masasamang epekto kaya't hindi tumatalab ang death magic at lason sa kanya. Lalong nagalit si Edgar at pinakain ng kanyang pagkagalit ang kanyang singsing, kumalat ang lilang kapangyarihan sa kanyang katawan at nilamon siya at muling binuhay ang isang demonyo at ito ang parehong uri ng nilalang na sumisira sa kabataan ni Ryan. Lumipad ang demonyo patungo sa lungsod upang umatake sa mga sibilyan, tumakbo si Ryan upang habulin ito at sa paglingon niya ay nakita niya ang tunay niyang mga kakampi na handa sa tabi niya, hindi na nila kailangang magsalita at nagkakaintindihan sila. Sinabi ni Ryan kay Stella na protektahan ang mga mamamayan at bantayan si Nena. Hinawakan ni Nena ang manggas niya at nagsabing gusto rin niyang tumulong ngunit mahinahon siyang pinigilan ni Ryan dahil ayaw niya itong masangkot sa laban at mas ligtas siya kung maghihintay. Pagkatapos ay sabay-sabay na tumakbo si Ryan at ang kanyang grupo papunta sa lungsod upang pigilan ang demonyo. Sinabi ni Ryan na siya ang tatapos sa demonyo at tumawa ang demonyo at parang nang-aasar, na ipakita nito ang kakayahan niya. Sa sandaling nagkaroon ng siwang ang depensa ng demonyo, sabay na sumugod sina Kenneth at Tanya at inihagis ni Ryan ang lubod niya upang pabagalin ito at kahit ang maliit na Ardelia ay tumulong gamit ang mahika, ngunit halos walang epekto at hindi talaga nasasaktan ang demonyo.
Naging kampante ang demonyo at tumawag pa ng dagdag na puwersa. Sunod-sunod itong nagsama ng mga halimaw na parang sarili nitong mga alaga at noong una ay inisip ng grupo ni Ryan na mahina lang ang mga iyon, ngunit ang problema ay walang tigil ang pagdating ng mga ito at naging magulo ang labanan. Tuldok, matapang na sumugod si Kanad subalit malakas siyang tinamaan at nabagsak. Nagalit si Tanya at naglabas ng Dragon Fire ngunit hindi pa rin sapat at sa huli ay napagod siya at bumagsak din. Sinubukan ni Sora at Runa na pagalingin si Kanad habang patuloy na winasak ng demonyo ang lungsod, na para bang wala lang sa kanya ang mga gusali. Gumamit si Ryan ng power-up magic upang palakasin sina Kanad at Tanya kaso kahit ang pinakamalalakas nilang suntok ay walang epekto, samantala ay patuloy na dumarami ang mga halimaw sa paligid nila. Lumipad ang demonyo sa ere, balak sirain ang buong Horizon City mula sa itaas at pinilit ni Tanya na muling magbuga ng apoy upang kahit papaano ay mapabagal ito. May naisip si Ryan kaso mapanganib ito dahil marami pang sibilyan sa paligid, kaya sina Sora at Runa ang kusang nagsabi na sila na ang bahala sa mga tao. Sinimulan nilang i-teleport ang mga mamamayan patungo sa ligtas na lugar, wala na silang pakialam kung mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, dahil marami na rin ang nakakita sa kanila noong niligtas nila ang mga bihag sa mansyon. Habang nangyayari ito ay nagtatalo ang hero team ni Arius kung tutulong ba sila, narinig nilang may demonyong tagasunod ng Demon Lord pero tumanggi si Arius at sinabing huwag pansinin iyon, gustong tumutol ni Namina at Baldy pero nanahimik sila. Samantala si Stella at ang kanyang mga kabalyero ay lumaban dahil ayaw niyang pabayaan ang lungsod. Nang dumating sina Sora at Runa upang humingi ng tulong sa paglikas ng mga mamamayan at agad pumayag si Stella, tumulong ang mga sundalo at si Nena ay nanatili kasama ng grupo ni Sora para sa proteksyon. Patuloy na nililinis ni Kanad at Tanya ang mga halimaw sa lupa upang makadaan ang mga tao papunta sa teleport circle, pero maraming tao ang natatakot at hindi nagtitiwala sa kambal dahil kilala ang Spirit Clan na nagagalit sa mga tao. May nangyaring nakakatuwa kung saan ay nakilala sila ng tindero ng hotdog at siya mismo ang unang pumasok sa Magic Circle habang nakangiti, parang sinasabi na nagtitiwala siya sa kanila at dahil dito ay sumunod na rin ang iba pang mamamayan na natulungan nila noon, unti-unting naging maayos ang paglikas. Bago pa ito matapos ay nagbabala ang mga sundalo na papalapit na ang mga halimaw, binanggit ni Runa kay Sora na ipagpatuloy ang pag-teleport at siya na ang lalaban. Napapagod na sina Kanad at Tanya subalit dumating ang karagdagang tulong. Ang mga adventurer na minsang tinatakot ni Tanya pati iba pang adventurer ng Horizon, ay dumating at tinuring itong misyon para sa buong lungsod at maging si Gans ay tumulong sa pamamagitan ng pagbigay ng tunay at seryosong ginawang sandata. Nagkaisa ang lahat upang ipagtanggol ang lungsod at bigyan ng oras ang grupo ni Ryan. Nakita ni Nena ang lahat ng ito ang mga tao na handang isusugal ang sarili para sa iba at may nagbago sa loob niya, natatakot siya sa laban ngunit dahil sa nakikita niya ay gusto rin niyang maging malakas. Hindi pa rin maabot ni Ryan ang demonyo at masyado itong mataas at malayo, isinasaalang-alang nilang gawing ganap na dragon si Tanya subalit magiging malinaw siyang target at baka hindi pa rin sapat, kahit ang teleport ng Spirit Clan ay hindi sapat ang saklaw. Doon naalala ni Ryan na ang may pinakamalakas na instant teleport ay si Nena mula sa God Clan, lumapit si Nena at niyakap siya at tinanong ni Ryan kung makakatulong siya at ito'y nahihiya pero pumayag naman siya. Ang plano na sina Kanad at Tanya ang hahawak sa mga halimaw sa lupa at si Ryan at Nena ang didiretso sa demonyo at gamit ang armor na ginawa ni Gans, umiwas si Ryan sa mga atake habang papalapit at nang magbitaw ang demonyo ng napakalakas na mahika. Agad silang ni-teleport ni Nena sa mismong harap nito. Nagulat ang demonyo nang bigla silang lumitaw sa harap niya, pinapatindi ni Ryan ang sarili niyang kapangyarihan at sinubukan na gawin ang isang napakalaking hakbang at ito ang agawin ang kontrol sa mga halimaw na tinawag ng demonyo. Hindi makapaniwala ang demonyo na may tao na kayang gawin iyon, ngumiti si Ryan at sinabing isa lang siyang normal na beast tamer at nagngalit ang demonyo at sinubukan na wasakin ang binding magic ni Ryan at sumugod sa kanya. Pero nagtagumpay ang utos ni Ryan at ang sariling mga halimaw ng demonyo ang pumansin laban dito. Unti-unting naglaho ang demonyo na parang nawawala sa kawalan, kahit sa huling sandali ay tinanong pa nito ang pangalan ni Ryan kaso tumanggi siyang ibigay ito at nanghina si Nena at bumagsak, pero sinalo sila ni Tanya ng ligtas. Natapos ang banta ng demonyo at sa wakas ay naging maliwanag at payapa muli ang Horizon City.
Pagkatapos ng lahat ay nagsimulang bumangon muli ang lungsod, opisyal nang naging kapitan si Stella at sinimulan niyang linisin ang katiwalian sa Night Squadron. Ang mga may sala ay ipinadala sa Royal Capital upang parurusahan, inimbestigahan din niya ang nayo ni Nena at nalaman na umalis ang mga taga roon matapos siyang makuha. Naniniwala si Ryan na magkikita-kita rin sila balang araw basta buhay pa ang lahat. Masiglang tumulong si Kanad sa muling pagbangon ng lungsod na para bang tunay na taga roon na siya at itinatago ni Tanya na isa siyang dragon, pero sa totoo lang ay parang alam na rin ng karamihan. Sina Sora at Runa ay nasanay na rin sa buhay sa lungsod at bumisita pa muli sa tindero ng hotdog. Patuloy na tumatanggi si Ryan na tawagin ang sarili niyang bayani at sinasabi niyang isa lang siyang normal na beast tamer, na ikinaiinis ng mga babae dahil alam nilang tunay na kabayanihan ang ginawa niya. Gusto rin ni Nena na maging kapaki-pakinabang tulad ng iba at nag-aalala si Ryan dahil may kontrata na siya sa lahat, at baka delikado na kung magdadagdag pa siya ngunit dahil sa suporta ng lahat, sinubukan pa rin niya at nagtagumpay siya at nabuo ang kontrata nila ni Nena. Nagdiwang ang lahat at niyakap si Nena na parang bunso nilang kapatid. Kalaunan ay nagkita sila ni Stella sa guild at sinabi ni Stella na magtulungan na ang Adventurers Guild at ang Night Squadron upang panatilihing ligtas ang lungsod. Pagkatapos ay may malaking balita si Natalie at iniangat niya si Ryan diretso sa C-rank. Pakiramdam ni Ryan ay masyadong mabilis iyon, subalit iginiit ni Natalie na karapat-dapat siya at nagbiro pa na kaya pa niya itong itaas lalo at nagpa siya si Ryan na ililibre silang lahat ng pagkain at napansin ni Natalie na mula sa God Clan si Nena. Nagulat siya dahil niyakap niya ito kanina na parang bata pero sinabi ni Nena na ayos lang iyon at niyakap pa siya muli ni Natalie. Dahil lumaki na ang grupo ay hindi na kasya ang inupahan nilang silid. Iminungkahi ni Natalie na bumili na lang sila ng bahay at may subsidy pa ang guild para sa malalakas na adventurer na mananatili sa lungsod. Nagkasundo ang lahat na manatili sa Horizon City at naghanap sila ng bahay at nakakita ng perpekto na kung saan kahoy ang estruktura, may malaking hardin at maraming silid at magandang kusina at bathroom at abot sa budget ni Ryan. Ngunit may isang problema at ayon kay Natalie ay sinasabing may multo ang bahay. May mga kwentong una na gumagalaw at tubig sa bathroom na biglang lumamig at asin at asukal na nagpapalit, bulok na itlog at sapatos na lumilitaw at curry na napupunta sa labahan. Natakot si Kanad, ngunit napakaganda ng bahay para palampasin at iminungkahi ni Ryan na silipin muna nila at pagpasok nila ay madilim ngunit malinis, biglang nagsimulang gumalaw ang mga kasangkapan at may boses na nagsabing umalis sila, lumitaw ang isang multo na mukhang katulong at hinabol sila. Sinubukan ni Sora at Runa ang mahika, subalit patuloy lang bumabalik ang multo at pati nakabitin sa kisame ay napansin ni Tanya na hindi naman talaga umaatake ang multo kung saan ay tinatakot lang sila, pinagtuunan ng multo si Kanad dahil kitang-kita ang takot nito. Sa sobrang panik ni Kanad ay nasugatan niya ang damit ng multo at nagkaroon ito ng epekto. Doon napagtanto ng multo na kaya siyang masaktan ni Kanad at siya naman ang natakot at gumamit ng mahika sina Sora at Runa upang hulihin ang multo. Gusto pa sanang atakihin ni Kanad kaso hinawakan siya ni Tanya na parang pusa na nagwawala upang pigilan. Lumapit si Ryan at kinausap ang multo at sinubukan siyang sakupin ng multo kaso nabigo. Ipinaliwanag ni Ryan na may natutunan siya tungkol sa mga multo noong bata pa siya at alam niya kung paano hahadlangan ang mga ito. Pinakalma niya ang multo at binanggit na mas gusto niyang mag-usap kaysa lumaban at tumawa ang multo at sinabing kakaiba ang kabaitan niya. Nagpakilala ito bilang si Tina at isang katulong na namatay 30 taon na ang nakalipas at hindi pa nakakatawid. Ikinwento ni Tina na ang dati niyang amo ay isang masamang tao na nananakit ng mga babae at dahil doon naging multo siya. Handa na sana siyang umalis, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Ryan na gusto niyang manatili siya at sinabi ni Ryan na dahil sa pagkatakot ng iba sa multo, nabibili nila ang magandang bahay sa murang halaga. Sinabi ni Kanad na natatakot pa rin siya pero kaya niya kung magkakasama sila. Hiniling ni Ryan kay Tina na huwag na silang takutin at hiniling pa ng iba na turuan sila nitong magluto dahil dati itong katulong at pumayag si Tina at nilagdaan ni Ryan ang kontrata sa bahay. Nagulat si Natalie na nakipagkaibigan pa si Ryan sa isang multo. Samantala ay sinubukan ng hero group ni Arius na kumuha ng pagkain mula sa isang tindero ng prutas nang hindi nagbabayad gamit ang kanilang titulo bilang bayani. Tumanggi ang tindero at sinabing wala naman silang nagawa para sa Horizon City. Sumunod ang ibang mga ngalakal at mamamayan at nagsimula silang kutsain.
Umalis si Arius ng galit na galit at lalo pang lumalim ang galit niya kay Ryan at sa bagong bahay ni Ryan ay masayang sinalubong siya ni Kanad. Nang gabing iyon ay nagdaos sila ng housewarming party at tinuruan ni Tina si Runa magluto at nagmayabang pa si Runa na siya na ang magiging bagong chef. Maraming pagkain ang inihanda at naramdaman ni Nena ang init ng pagtanggap at nagpasalamat kay Ryan dahil hindi na siya nag-iisa. Naging emosyonal si Ryan dahil naalala niya ang pakiramdam ng pagiging mag-isa noong nawala ang lahat sa kanya, ngunit ngayon ay mayroon na siyang tunay na mga kakampi. Napaluha siya pero tinatakpan iyon sa pagsasabing gutom lang siya at pagkatapos, sabay-sabay silang kumain at nagdiwang ng kanilang bagong tahanan at bagong pamilya.